Isa pong malakas na mensahe ng kumpiyansa ang ibinahagi ni Madam Monica Long. Siya po ang presidente ng Ripple. Ayon sa kanya, napakaliwanag ng kinabukasan ni XRP matapos makumpleto ng kumpanya ang kanilang malaking hakbang. Malaking hakbang at yan po ay ang pagbili sa Hidden Road na ngayon tinatawag na Ripple Prime. Ang pahayag na ito ay nagpapakita po na patuloy ang paglago ni Ripple sa institutional crypto space at mas lumalalim pa ang gamit ni XRP sa global finance. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala kay Madam Monica Long ay ayan po siya. Siya po ang Ripple President. Ngayon, ang ating unang tanong dito ay ano po ang dahilan ng kumpiyansa ni Madam Monica Long. Yan, sabi po rito ay Long shared her upbeat outlook on the company's trajectory following the completion of its acquisition of Hidden Road, which now rebrands as Ripple Prime. Taking to X to comment on the announcement, Long said the future ahead is mighty bright. Yan, paliwanag po natin ang kanyang sinabi. Ibinahagi po ni Madam Monica Long sa X ang kanyang pananaw matapos po ang pagkumpleto ng acquisition ng Hidden Road na ngayon ay kilala bilang Ripple Prime. Sinabi niyang the future ahead is mighty bright kung saan ay nangangahulugang malaki ang tiwala po niya sa direksyon na tinatahak ni Ripple. Ang pagbabagong ito ay hindi lang simpleng rebranding, kundi isang malaking yugto sa paglawak ng operasyon ni Ripple sa mundo ng institutional trading. Ang market impact po dito ay ang ganitong klase ng pahayag mula sa executive level ay kadalasang nagbibigay ng positive sentiment sa market. Kaya posibleng makakita po tayo ng pagtaas ng interest kay XRP mula sa mga long-term investors. Ano naman po ang Ripple Prime at bakit po ba ito mahalaga? Yan, ang sabi rito ay Ripple Prime builds on Hidden Road's success as one of the fastest growing non-bank prime brokers. It offers services such as clearing, financing, and prime brokerage across asset classes, including FX, derivatives, swaps, and digital assets. Ayan. Ang Ripple Prime daw po ay binuo mula sa tagumpay ng Hidden Road bilang isa sa pinakamabilis na lumaking non-bank prime brokers. Nag-aalok po ito ng mga serbisyo tulad ng clearing, financing at saka prime brokerage para sa mga klase ng asset gaya ng FX, derivatives, swaps at saka digital assets. Sa madaling salita, ito po ang magiging tulay ni Ripple para mas mapalawak ang kanilang institutional presence. Ang market impact po dito ay sa pagpasok ng Ripple Prime, mas madali nang makapasok ang malalaking institution sa paggamit ng XRP sa kanilang mga transaction na maaring magdulot ng mas malaking demand sa coin. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang paglago ng Ripple Prime mula noong acquisition? Yan, ang sabi naman po rito tungkol dyan ay since Ripple's initial acquisition announcement in April, Ripple Prime's business has tripled in size with further expansion anticipated. Yan, mula noong inihayag ng Ripple ang kanilang acquisition noong April, 3 beses nang lumaki ang operasyon ng Ripple Prime. Ibig sabihin mabilis na tinanggap ng market ang bagong serbisyo po nila. At ayon sa mga insider, hindi pa ito ang sukdulan dahil may mga paparating pang expansion plans sa susunod na mga buwan. Ang market impact po dito ay kapag patuloy ang paglaki ng business model ng Ripple Prime, makikita po natin ang mas malalim na paggamit kay XRP sa institutional trading environment na siyang magpapataas sa kanyang market relevance. Paano naman po ginagamit ng Ripple ang digital asset infrastructure nito? Sabi rito ay the integration of Ripple's robust digital asset infrastructure which includes payments, custody solutions, and its stable RLUSD seeks to unlock deeper adoption among institutional users. Yan, ginagamit daw po ng Ripple ang kanilang matatag
na digital asset infrastructure upang mapalalim pa ang paggamit ng kanilang mga produkto sa mga institution. Kabilang po dito ang kanilang payment solutions, custody systems at ang sariling stablecoin na RLUSD. Sa kombinasyong ito, mas napapadali ang pag-adapt ng mga kumpanya sa blockchain-based financial system. Sa market impact, ang integration na ito ay pwede pong magdulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng transaction gamit ang XRP at saka RLUSD na maaari pong magpalakas sa presyo ng XRP sa long term. Ngayon ay paano po makakatulong ang blockchain sa operasyon ng Ripple Prime? Sabi naman dito ay Ripple also confirmed plans to leverage blockchain technology to streamline operations and reduce costs within Ripple Prime. This move reinforces its long-term vision of scaling blockchain-backed financial solutions globally. Ayan po, paliwanag natin. Kinumpirma rin daw ng Ripple na gagamitin nila ang blockchain technology para mas mapabilis at mas mura ang operasyon ng Ripple Prime. Ang hakbang na ito ay tugma sa kanilang pangmatagalang layunin na maghatid ng blockchain-backed financial solutions sa buong mundo. Sa pamamagitan po nito, nakikita po natin na ang Ripple ay hindi lang nakatuon sa crypto trading, kundi pati sa pagbabago ng global financial infrastructure. Ang market impact po nito ay ang ganitong technological na innovation ay nagbibigay ng kumpiyansa sa institutional investors ng Ripple ecosystem ay may matibay na pundasyon or foundation para sa global expansion. Ano naman po ang RLUSD at bakit po ito nagiging mahalaga? Sabi rito, meanwhile, Ripple's RLUSD stablecoin has rapidly emerged as a cornerstone of the company's institutional offering. It is already a collateral asset for a variety of products. Moreover, some derivatives clients have opted to hold their balances in RLUSD. Yan, ang RLUSD daw po ay mabilis na nagiging pundasyon ng mga institutional products ng Ripple. Ginagamit na ito bilang collateral asset at marami po sa kanilang derivatives clients ang nagdidesisyong hawakan ang kanilang pondo sa RLUSD. Ibig pong sabihin, unti-unti nang nagiging bahagi ng mainstream finance ang stablecoin na ito, na katulad ng papel ng USDT at saka USDC sa ibang market. Ang market impact po dito ay kapag patuloy ang pagdami ng gumagamit ng RLUSD, mas lalakas ang koneksyon ng Ripple ecosystem sa real-world finance at mas magiging solid po ang position ng XRP bilang utility asset. Sunod na tanong ay bakit naman po mataas ang tiwala ng mga institution sa RLUSD? Sabi rito, this momentum is supported by strong regulatory compliance, institutional trust, and BNY Mellon's role as primary reserve custodian for RLUSD. Paliwanag po natin yan. Ang tiwala daw po sa RLUSD ay bunga ng matibay na regulasyon at partnership sa BNY Mellon na siyang pangunahing tagapangalaga ng reserves nito. Dahil dito, kumpiyansa ang mga institution na ligtas pong gamitin ang RLUSD bilang bahagi ng kanilang financial operations. Ang ganitong antas ng tiwala ay bihira po sa crypto market, kaya malaking bentahe po ito para kay Ripple. Sa market impact, ang regulatory compliance at saka institutional backing ay pwede pong magbigay ng tuloy-tuloy na demand na siyang magdudulot ng mas matatag na ecosystem para kay XRP at RLUSD. Ano naman po ang mga strategic acquisitions na ginawa ni Ripple? Yan, sabi po rito ay the completion of Ripple Prime adds to Ripple's 5 major acquisitions over the past 2 years. They include Metaco, Standard Custody, Rail, and G Treasury. Ayan po yung actual na post ni Madam Monica Long. Ayan, sa nakalipas daw na 2 taon na kumpleto ni Ripple ang 5 malalaking acquisitions. Kabilang po ang Metaco, Standard Custody, Rail at ang G Treasury. Lahat ng ito ay may iisang layunin.
Yan po ay ang palakasin ang multi-asset capabilities ng kumpanya at gawing leader itong si Ripple sa institutional grade digital finance. Kaya ang market impact po dito ay ang patuloy na acquisition ay nagpapakita ng matinding expansion strategy kung saan ay nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga investors na patuloy ang paglago ni Ripple kahit sa gitna ng market volatility. At bilang panghuling katanungan ay ano po ang magiging papel ni XRP sa bagong ecosystem na ito? Yan, sabi po rito ay Monica Long's statement highlights confidence that Ripple's evolving ecosystem powered by XRP, RLUSD, and Ripple Prime is paving the way for the next phase of institutional crypto adoption. Ayan, paliwanag natin yan. Sa mensahe po rito ni Madam Monica Long, malinaw na si XRP ang patuloy na magiging puso ng lumalawak na ecosystem ng Ripple. Sa kombinasyon po ng Ripple Prime at saka RLUSD, binubuo po nila ang susunod na yugto ng institutional crypto adoption. Ang ibig pong sabihin nito sa XRP ay hindi lang magiging token ng transaction, kundi magiging sentro ng bagong global payment system. Sa market impact, kapag mas lumawak po ang paggamit ng Ripple Prime at RLUSD sa XRP ay magiging pangunahing asset na magpapatakbo ng mga transaction kaya tataas po ang demand at presyo nito. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay kung susuriin natin bilang mga traders at investors ang lahat ng nangyayari, malinaw po na patuloy ang malawakang transformation ni Ripple. Sa pagbuo po ng Ripple Prime, paglawak ng RLUSD at matibay na suporta mula sa mga institution, sa XRP ay muling nagiging sentro ng atensyon sa crypto market. Ang pahayag po rito ni Madam Monica Long ay hindi lamang hype, kundi kumpirmasyon ng tuloy-tuloy na plano ng kumpanya para sa mass adoption. Kaya sa tingin ko po, kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng paglago, sa XRP ay maaaring maging isa sa mga pinakamahalagang asset sa institutional finance sa loob ng susunod na ilang taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.